Hindi makapaniwala si VP Sara sa mga nangyayari, lalong higit majority ng mga taga Mindanao ay tinatakwil si VP Sara. Ating pag-usapan. Sa mahigit 200 kongresistang nag-endorso ng impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte, 41 ang galing sa Mindanao. Isa sa kanila mula sa Davao Region na kilalang baluarte ng mga Duterte. Ang ilang hindi sumuporta, tinawag na diversionary tactic ang impeachment. 41 na mga kongresista mula sa Mindanao ang pumirma pabor sa pag-impeach kay Vice President Sara Duterte. Isa dyan si Davao del Sur Lone District Representative John Tracy Cagas. Siya lang ang nag-iisang kongresista sa Davao Region na pumirma. Na-transmit na ang impeachment complaint sa Senado na may 7 articles of impeachment matapos itong i-endorso ng Kongreso. Itinakwil nga ba ng Mindanao si Sara Duterte at mayroong isang babala? May isang tanong na bumabagabag sa lahat. Paano nangyari ito? Isang pangalang ipinaglaban, isang pamilyang nire-respeto sa Mindanao, pero ngayon itinakwil. Pero bago natin sagutin yan, isang bagay muna ang dapat mong malaman. Kung may isang lugar na kailanman hindi bumitaw sa mga Duterte, ito ang Mindanao. Pero ngayon, 41 sa 60 na Mindanao lawmakers ang pumirma para patalsikin si Sara Duterte. Isang bagay na imposibleng mangyari noon pero naganap na ngayon. Bakit? Ano ang nagbago? Ano ang hindi natin nakikita? Marami ang nag-aakalang ang impeachment laban kay VP Sara ay isang pambihirang hakbang. Pero tignan natin ang pangalan ng mga pumirma. Sandro Marcos, ang unang lumagda. Alan Ecleo, ang ika-102. Speaker Romualdez, ang huling pumirma. Kung tutuusin, hindi ito basta pagsunod sa utos ng palasyo. May mas malalim na dahilan. Pero ano? Mula sa Davao, ang mismong baluarte ng mga Duterte. Isa lang sa 11 na distrito ang lumagda sa impeachment complaint, si John Tracy Cagas ng Davao del Sur. Pero sa buong Mindanao, 41 sa 60 ang pumirma. Bago natin ipagpatuloy kaibigan, siya nga pala ang Great Controversy na isa sa mga pinaka-kontrobersyal na libro dahil tumutukoy ito sa mga propesiya sa libro ng Daniel at Revelation na nagaganap na sa panahon natin ngayon. Bago ang pagdating ng ating Panginoong Diyos ay pinamimigay na namin ng libre sa pamamagitan ng PDF. At ito ay nasa limited lamang na panahon. Kaya i-click mo sa description sa baba upang ma-avail mo kaibigan ang napaka-importanteng libro ito na magbubukas sa iyo sa mas maliwanag mong hinaharap. Purihin ang ating Panginoong Diyos at tayo magpatuloy. Isang revelasyon, isang babala. Ngayon, marahil iniisip mo, ano naman ngayon? Hindi pa naman tapos ang laban. Totoo, pero may mas malalim pang dahilan kung bakit ito mahalaga. Ang Mindanao, ang mismong lugar na bumoto para sa mga Duterte ng ilang dekada ay tumalikod na. Hindi lang ito impeachment, ito ay isang hudyat. Kung ang mismong teritoryo ni Sara Duterte ay bumibitaw sa kanya, ano ang ibig sabihin nito? Ano ang sinusumbat ng Mindanao sa kanilang dating tinitingala? Hindi ito basta simpleng politika. Hindi lang ito away ng Marcos at Duterte. Ito ay paghukom ng mismong bayan na minsang nire-respeto sa pangalang Duterte. May mga tumangging lumagda, sina Gloria Macapagal Arroyo, ang mga Revilla, Camille Villar at Erwin Tulfo. Pero kung iisipin mo, hindi ba mas dapat silang mag-ingay kung naniniwala silang mali ang impeachment na ito? Wala. Tahimik. Bakit? Dahil kahit ang mga hindi pumirma, alam nila ang katotohanan. At kung may isang bagay na dapat nating matutunan dito, ito ay ang kapangyarihang hindi inalagaan, bumabagsak, isang babala, isang kwento ng pagtataksil, hindi ng Mindanao sa isang lider, kundi ng isang lider sa Mindanao. Ngayon, nasa iyo ang susunod na hakbang. Nakikita mo na ba ang mas malaking larawan? Have mercy, O God. Lucas 12 verse 2-3. Walang natatakpan na hindi mahayag at walang lihim na hindi malalantad. Kaya't anuman ang inyong sinabi sa dilim ay maririnig sa liwanag, at ang binulong ninyo sa loob ng silid ay ipagsisigawan mula sa mga bubungan. Tunay nga mga kaibigan na walang lihim na hindi mahayag na ang mga bagay na nangyayari sa atin, kapangyarihan man ito o anuman ang estado natin sa buhay, ay hindi ito permanente, kundi temporary lamang ito. Kaya mas maigi
na kumapit lamang tayo sa ating Panginoon Kristo. Ipanalangin natin ang ating Vice Presidente at maging ang ating mga lider. Purihin ang ating Panginoong Diyos at tayo manalangin. Ama naming banal na makapangyarihan sa lahat, kami po'y lubos na nagpapasalamat sa iyo, sa inyo pong pag-aalaga sa amin at sa aming bayan. Patuloy niyo pong alagaan, Panginoon, ang bawat isa, maging ang mga mambabatas, ang mga senador, ang aming presidente at maging ang aming vice-presidente na nasa gitna ngayon ng matinding dagok sa kanyang buhay. Tulungan, Panginoon, kami na makita ang katotohanan at nawa ay may tama ang mga pagkakamali na aming nagawa. Gabay niyo po, Panginoon, ang aming bansa at pagpalain ng bawat mamamayan. Tulungan kami, Panginoon, na makilala ang aming Panginoon Kristo upang masumpungan namin ang tunay na kaligayahan at kapayapaan sa aming buhay. Pinupuri po namin kayo at pinapasalamatan sa patuloy na pagdidinig ng aming mga panalangin at patnubayan po kami at patawarin po kami sa lahat ng aming pagkukulang at pagkakasala sapagkat itong samot hiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen.